Pag may mga bagay na hindi pa nagaganap sa buhay natin, hindi sumasang-ayon sa atin ang kapalaran, hindi pa tayo na-answered prayer, huwag nating iisipin na pinagdadamutan tayo ng Diyos. Huwag nating iisipin na dinededma tayo ng Diyos. Nung nakaraang taon, yung panganay ko pong anak, nagplano na kaming mag-asawa magbakasyon sa Amerika. January, ipinadala nila yung mga documents nila. Kami naman, inayos na namin yung mga documents namin. February, binayaran yung aming US visa fee application. Pag ikaw pala ay magtuturista sa Amerika, dito pa lang, babayaran mo na yung visa mo. Hindi nga lang sure kung approve ka o disapprove. Eh malaki din. Kulang-kulang $200 ang bawat isa, dalawa kami. Eh kung yung ganong kalaking halaga, dinala mo sa Divisoria. Eh di pag malik mo sa Payatas, marami ka ng panindra. So, February, pagkabayad, sabi niya, Pa, ma'am, hindi ko muna kayo i-schedule ng March sa interview. Magre-review muna tayo, sabi niya. Kasi mahigpit ngayon, dahil si Trump, mahigpit. So, pinadalhan pa kami ng video na kailangan namin i-memorize. April 7, nag-biometrics kami. Dati wala daw biometrics eh. Pagkabayad mo, schedule ka ng interview. Bakit may biometrics? Kasi nga, marami nang pinaalis sa Amerika ng mga TNT. Baka daw makabalik yung mga pinalayas noon. So, nag-biometrics kami. Pagkatapos ng biometrics, kinabukasan, interview namin, maaga kami sa US Embassy. Nakapila na kami sa interview, natapos na namin yung step 1, confirmation, step 2, scanning. Final na ito, interview. Nakatayo kami, pila lang. Panglima kami. Dati akala ko ang interview nakaupo, hindi, nakatayo lang. Para ka lang magbabayad sa MRT ng card. Nakatayo, kapila lang yun. Naririnig namin yung consul kasi naka-intercom. Tapos yung ini-interview, pag malakas ang boses, maririnig mo rin, magkakasunod lang. Sabi nyo doon sa una na ini-interview, unfortunately, I cannot give you visa. Umalis yung babae, bagsak ang balikat, malungkot. Bakit malungkot? Bakit bagsak ang balikat? Una, hindi na siya makakapunta ng Amerika. Pangalawa, sayang yung bayad, 11,000 pinigil siya. Pangalawa, in-interview. Tanong-tanong, sabi ng consul, unfortunately, I cannot give you visa. Disapproved him. Nilingon ko asawa ko, sabi ko sa asawa ko, sir, mukhang masungit yung napilahan natin consul. Masungit siya, talas sa bata eh. Pangatlo, in-interview. Sa isip-isip ko, yun din kaya ang sasabihin niya. Sinabi niya sa una, sinabi niya sa ikalawa. Yun din ang sinabi niya. Unfortunately, I cannot give you visa. Pangapat, in-interview, medyo matagal. Tinanong kung may relative sa Amerika, tinanong kung ano-ano na mga bansang napuntahan niya, tinanong kung ano business niya, anong ginagawa niya sa Pilipinas. Ibinalik yung passport niya. Ang sabi, unfortunately, I cannot give you visa. Kami na ngayon nakapila. Bumati pa ako. Sabi ko, good morning, ma'am. Tinanong kami, magkaano-ano daw kami kasi magkasabay na kami. Tinanong kung ilang taon na yung anak namin sa Amerika, kailan namin siya huling nakita, nasan yung iba naming anak, ano ang ginagawa namin sa Pilipinas. Nasagot naman namin. Kaya lang, ibinalik din yung aming passport at ang sabi sa amin, unfortunately, I cannot give you visa. Pati kami disapprove. Pero hindi ako nalungkot. Hindi ako nagsimangot. Hindi bagsak ang balikat ko. Bakit? Kasi tayong mga anak ni El Shaddai, tinuruan tayo ng Diyos na hindi man sumasang-ayon sa iyo ang kapalaran, hindi man sumasang-ayon sa iyo ang panahon, hindi ka pa man na-answered prayer sa ngayon, alam nating ang Diyos ay gumagawa sa lahat ng bagay para sa ikabubuti natin ng mga nagmamahal sa Kanya. Sabihin mo sa katabi mo, mabuti ang Diyos. Huwag tayong magdamdam, huwag tayong magtampo, huwag tayong maghinanakit kung hindi niya pa binibigay. Maaari, kaya hindi niya pa ibinibigay yan. Pinapaganda pa ni Lord. Or kaya baka hindi niya pa ibinibigay ay dahil baka yan ang maging dahilan ng problema natin.
iniiwas lang tayo sa isang suliranin. Pag ang lalaki daw may hawak ng cellphone at pangiti-ngiti, asahan, may nilolokong babae yan. Eh pag ang babae naman ang may hawak ng cellphone at pangiti-ngiti, asahan mo, kinikilig yan kasi may nambobola na naman sa kanya. Minsan, ang ating pananalig ay nasusukat sa panahon na tayo dumaraan sa mga matitinding pagsubok at problema ng buhay. Pero bago ko po yun puntusan, minsan ang pananalig din ay nasusukat kapag tayo ay nasa panahon ng kasaganahan. Oh yes. Mas marami daw ang nawawala, sabi nung nabasa kong maliit na pamphlet, mas marami daw ang nawawala sa paglilingkod kapag sumasagana na ang buhay. Sabihin mo sa katabi mo, kahit yumaman ako, hindi ako mawawala sa St. Benedict. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Promise yan, ha? Walang iwanan. Minsan totoo. Nangyayari na kapag sumasagana na, nakakalimot na kay Lord. Na okay, na-assign ng dait. 3 beses na ako na-assign ng Camarines Norte. Unang assign ko doon, maraming mga sister sumasama sa aming outreaches, sa Paracali, sa Panganiban, minsan mga akyatin. Tapos tatawid ka sa mga hanging bridge, lalakarin mo yung ilog, talagang sumasama sila. Kahit sa kami nag-outreach, mga bundok-bundok. Noong pangalawang ma-assign ako doon, naku, wala nang sumasamang mga sister. Bakit? Yung isang sister, nasa abroad na ang mga anak, binabantayan yung bahay. Baka manakaw yung bahay. Nagpapagawa ng bahay. Yung isa naman, nagkaroon na ng tindahan, hindi na maiwan yung tindahan. Eh, sakto yung isang sister, malapit yung kanyang tindahan sa opisina ng El Shaddai. Pag kami naglalakad na, sisilipin namin, Sister Mary! Halika na! Mag-outreach na tayo! Sisigaw naman yung, brother, pasensya na! Walang magbabantay sa tindahan! Yung biyaya na ibinigay sa kanila ng Diyos, yun ang dapat na gatong para magpatuloy ng paglilingkod. Ang problema, yung biyaya ng Diyos ang naging hadlang, naging sagabal para sila'y tumigil sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya sabihin mo sa katabi mo, pag ako yung maman, hindi ako aalis sa St. Benedict. Amen? Palakpakan natin na wala kang pangatid pa rin. Promise yan, ha? Sister Peli, promise yan, ha? Hindi pa mayaman. Payaman-yaman palagi, ha?